Hanap nyo ba isang resort sa Tanay na may magandang view ng Sierra Madre? Malaking campsite na kung saan pwede ka magsindi ng bonfire. Sumakay ng 4x4 habang umaakit at baba ng bundok. At mag-swimming sa natural spring water na galing sa bundok. Pwes, tara, samahan nyo ako. Pasyalan natin ang Roca-May Mountain Resort. Hey guys, Mr. Marcos here. Welcome to my YouTube channel and maraming salamat sa panonood na itong video ko. So ayun nga guys, nagpunta ako ngayon sa Tanay Rizal para bisitahin ng isang resort doon, which is yun nga, ang Roca-May Mountain Resort. So bakit sa Roca-May Mountain Resort namin naisipan magpunta? Well, unang-una guys, malapit lang itong resort na to sa aming area. Kami nakatira somewhere in Cubao at ang Roca-May Mountain Resort ay located lamang along Marilaki Highway. So kung ikaw ay may sariling sasakyan at dito ka manggagaling sa area namin, kayang-kaya mo itong puntahan in less than 2 hours. Umalis kami dito sa place namin around 5:30 AM and nakarating kami doon before 7 o'clock in the morning. Sobrang saya ng biyahe namin doon guys, lalo na ng mga oras na yun. Dahil umaga siya, malamig ang simoy ng hangin. So habang bumabiyahe kami, madalas nakabukas lang ang bintana namin. Ang sarap ng biyahe niya dahil unang-una walang traffic, maraming puno, at ayun nga guys, napakalamig ng simoy ng hangin. So kung kayo'y magmomotor, may sariling sasakyan, or gagamit ng public transportation, walang ka-problema dahil sigurado kung mai-enjoy nyo ang biyahe dito. At pagdating nyo nga dito sa resort ay bubungad sa inyo ang napakalaking area nila for parking. At syempre, meron din silang designated parking para sa mga nagmomotor. So kung ikaw ay may silalang sasakyan, nakamotor, hindi ka mamomroblema sa parking dahil siguradong merong pwesto para sa iyo. Pagpasok mo sa kanilang lobby ay bubungad sa iyo ang napakalaking area. At yung area na yon ay binubuo ng waiting area nila, ng concierge, at doon sa may bandang dulo ay ang kanilang restaurant. Yung restaurant nila ay napakalaki at pwede ko masabi na masarap kumain doon dahil maaliwalas, maraming bintana, maliwanag, at syempre yung pagkain masarap. Although meron lang konting feedback kami na gustong ibigay sa kanila dahil meron kaming experience na pwede namin sabihin na hindi ganun kaganda. Alright? And yun ang pag-uusapan natin mamaya. Pero overall, yung first floor nila, simula pagpasok, ay napakaliwalas naman at napaka-inviting ng environment. So, panalo yan. Pag lumabas ka naman doon sa kanilang restaurant, ay makikita mo ang extension nito, which is makakita ka rin ng mga upuan at mga lamesa. Kung gusto mong kumain dito habang ini-enjoy ang environment or ang kagandahan ng kabundukan ng Sierra Madre, ay pwede yun. Yun nga lang, sa kaso namin, mas pinili namin kumain na lang sa loob dahil dumating kami dito umaga at masyado pang mahamog at lahat ng upuan at lamesa dito ay basa pa. So, alam mo na, imbis na magpunas pa kami or papunasan pa namin sa staff yung mga gagamitin namin doon, ay napagdesisyonan na lang namin na wag na at kumain na lang sa loob ng restaurant. Which is okay din naman dahil tulad ng sinabi ko kanina, maaliwalas naman ang lugar nila. Magtungo naman tayo sa second floor ng kanilang building. So sa second floor guys, halos wala naman kayong makikita dahil karamihan ng nandito ay yung mga rooms na pinapaupahan nila. By the way guys, yung rooms pala na pinapaupahan nila ay nakadepende ang presyo kung saan nakaharap yung balcony. Kung yung balcony ng kwarto nyo ay nakaharap mismo sa Sierra Madre, syempre mas mahal ang bayad. Pero kung yung room ninyo, yung balcony ay nakaharap sa gilid lang ng bundok, then mas mura siya. Pero base sa experience namin, ang difference lang nila ay parang nasa 500 pesos. Ang balak sana namin kunin ay yung balcony na nakatapat sa Sierra Madre. Yun nga lang, pagpunta namin doon, pero paatang nakabook, so hindi siya naging available sa amin. Ang binook naming kwarto ay yung balcony na nakaharap sa gilid ng Sierra Madre, which is okay lang kasi kung titingnan nyo, halos parehong-pareho lang naman sila. Ang pinagkaiba lang talaga ay yung pwesto ng balcony. Pero pagpasok mo, ganun na ganun din ang laman. Merong malaking kama, may sariling television, merong sariling ref, at may sarili ring banyo, which is for me, sobrang importante. Tapos, pagdating naman sa balcony, ganun din naman, wala rin naman pinagkaiba. Paglabas mo, meron kang maliit na lamesa na kung saan pwede kang magkape kung gusto mo tumambay o kumain. At syempre, makikita mo pa rin naman yung view ng Sierra Madre. So kung medyo nagtitipid ka, wala rin problema kung etong room na to ang kukunin mo. Magtungo naman tayo sa third floor ng kanilang resort. So dito sa third floor,
makikita nyo ang kanilang maliit na coffee shop. So kung gusto mo bumili or uminom ng medyo special na kape, dito ka magpupunta. Yun nga lang guys, nung mga panahon na pinuntahan namin to, siguro dahil lean season na rin, mukhang hindi open yung cafe nila kasi walang available na menu. And yung staff nung tinanong ko, sabi nila hindi nga daw available yung mga kape na binibenta nila dyan ngayon. So, yeah, medyo nakapanghinayang lang kasi ako medyo mahilig ako magkape. So, gusto ko sana matry yung mga kape na binibenta nila dyan. So, wala, yun talaga. Siguro babalik na lang kami next time. Maliban dito sa cafe nila, makikita mo rin dito yung napakalawak na rooftop area nila. So, dito sa rooftop, dito masarap tumambay kasi talagang open siya, walang bubong at kitang-kita mo talaga yung Sierra Madre. So sa case namin, since kakabili ko lang ng drone, tinake ko na opportunity to para paglaruan yung drone ko at syempre, makuna na rin ang Sierra Madre at ang kagandahan nito. Ito yung mga sample footage ng kuha ko sa akin drone. Pag-usapan naman natin yung mga activities na in-offer nila dito sa Roca May Mountain Resort. Alright? So meron silang 4 na activities na in-offer dito. Ang una is yung trekking, pangalawa is 4x4, pangatlo is yung pagligo sa natural spring na nanggagaling mismo sa bundok, at ang pang-apat is yung camping. Kung gusto mo magtayo ng tent at magsindi ng bonfire, meron din sila dito. Alright? So pag-usapan natin isa-isa. Mag-umpisa muna tayo sa trekking, guys. So itong trekking, medyo pinagsisihan ko to kasi nung dumating kami dito, hindi pa available yung driver ng 4x4. So, syempre, mga excited kami bumaba para makapunta sa pool. Nag-decide na lang kami na mag-trek. So, from resort, pababa sa pool, nilakad namin. And medyo pinagsisisihan ko siya guys dahil napakatarik ng dadaanan nyo. Alright? So, kung titingnan mo talagang dapat meron kang sasakyan kung mababa ka. Although kaya naman talaga siya lakarin. Pero in my case kasi, talagang sumakit yung tuhod ko dahil sobrang pababa ng mga dadaanan mo. Alright? So, yun. Nung pangalawang baba namin sa pool, gumamit na kami ng 4x4. And, okay naman. Yun nga lang guys, gusto kong i-remind kayo na yung 4x4 nila is may bayad na 100 pesos per head. Alright? So, yung 100 pesos na yun guys, hindi lang siya one-time payment. Sa tuwing sasakay kayo sa 4x4, magbabayad kayo ng 100 pesos. So, yung nangyari sa amin, nagulat kami pag checkout namin, meron kaming charge na around 700 or 800 yata kasi pabalik-balik kami dun sa pool. Yun na pala yung charge dun sa 4x4. So, yeah, medyo nakaka-disappoint lang pero okay lang na-enjoy naman namin. Pag-usapan naman natin yung camping nila o yung camping site nila. So, dito sa camping site nila, pwede kang magtayo ng tent, pwede kang mag-rent sa kanila, pwede ka rin magdala ng sarili mo. And ang kagandahan dito, dalawa yung campsite nila. Meron silang campsite A and B. So yung B yun yata yung pinakamalaki nila and dun yung area na pwede kang magsindi ng bonfire. Right? And syempre, ang pinaka-last, yung pinaka na-enjoy ko, ay yun ay ang paliligo sa natural spring water na galing sa bundok. So guys, sobrang lamig, sobrang presko, and ang kagandahan nito, walang ibang tao nung pumunta kami, kaya solong-solo namin yung pool. So kung pupunta kayo dito, I suggest weekdays para katulad namin, masolo nyo yung pool at ma-enjoy nyo siya ng sobra. Galing! At syempre guys, pagkatapos ng activities at mahabang araw ng pagbiyahe, pwede ba natin palampasin ang kanilang pagkain? Alright? So guys, naalala nyo kanina, may sinabi ako na meron kaming konting feedback na medyo negative pagdating sa kanilang restaurant. At yun ay ang pagkain. Okay? So guys, masarap yung pagkain nila, marami ang servings. Yung breakfast nila, laging 2 itlog, maraming kanin, alright? So, walang problema doon. Nagkaroon lang kami ng problema doon sa availability ng mga pagkain. Alright? So, nung pumunta kami doon guys, halos walang available na pagkain na nasa menu. So, lahat ng ituro namin na gusto namin bilhin ay hindi available. Okay? Yung breakfast nila, for example, ang daming nakalista. Pero nung first day namin doon, ng morning, ng umaga, ang available lang is tatlong pagkain lang. Alright?
Tapos yung lunch naman, same, ang daming nakalista sa menu, pero ang available lang is parang dalawa. Same sa dinner. Yung dinner, ang available lang rin parang dalawa. So medyo nadidisappoint lang kami kasi isa sa reason kaya kami pumunta dito is yung pagkain na nakita namin doon sa website nila or doon sa page nila. Mukhang masarap kasi yung kare-kare nila doon eh. So, ayun, medyo nag-crave kami. So pagpunta namin doon, looking forward kami na orderin yun. Nga lang, unfortunately, pagdating namin, halos walang available doon sa menu. So, ayun lang, medyo nakaka-disappoint. I'm not sure kung dahil lean season ba ngayon, kaya ganon. Pero, yun, sana pagbalik namin sa susunod, sana mas marami ng pagpipilian. So, ito yung mga samples ng pagkain na na-order namin. So, meron dyang corned beef, meron dyang liempo, chicken inasal, at danggit. Alright, so okay naman, masarap naman sila. Ayun nga lang, kulang lang talaga sa availability. And by the way guys, yung price pala niya is medyo pricey rin. So ito, papakita ko yung sample ng menu. So ayan, tingnan nyo na lang. So kung titingnan nyo, halos nasa 200 plus pataas yung mga pagkain nila. And meron pa nga sila dyan yung mga sandwiches nila, nasa 400 plus. So hindi namin alam kung gaano kalaking sandwich yun. Pero again, all in all, masarap naman and marami. So sulit na rin naman. At dito na nagtatapos ang aking video sa araw na to. At guys, maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagpasyal dito sa Roca May Mountain Resort. And sana nakatulong tong video na to para makapag-decide kayo kung pupunta ba kayo dito or hindi. Alright? So, ayun guys, kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa channel ko, please pa-subscribe na lang and pa-like na lang ng video. Malaking tulong sa akin yan. And ayun, pakiabangan na lang ang mga susunod kong adventure. Alright? So again guys, Mr. Marcos here. Salamat.